Pasensya na babe, pasensya na kanina, pasensya sa mga nagawa ko. So once na ganito yung magagawa ng partner mong lalaki, naging submissive siya. So it means na-realize niya yung mga pagkakamali niya. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is sekreto para hindi ka na niya ulit bigyan ng pasakit. Yun. So ito mga utol, halos araw-araw ba parang yung tipong palagi ka na lang nasasaktan, nahihirapan, or yung situation ninyo is away-bate, na yung tipo na paulit-ulit na lang, na walang pagbabago, or humahangad ka rin ng pagbabago, na baka magbago siya, pero ganun at ganun pa rin yung mga pinapakita niya, kung paano kanya itrato, na which is nasasaktan ka. Okay? So ito ngayon mga utol, ituturo ko sa inyo kung paano rin ba talaga mahinto yung paulit-ulit na pagbibigay niya ng pasakit sa iyo. Sa pagbibigay ng kahirapan na halos sa araw-araw is nagkandahirap ka. Nahihirapan ka sa situation ninyo. Nahihirapan ka sa mga nararamdaman mo. Okay? So ito mga utol, kung ito po yung mga nakasanayan ninyo na paulit-ulit na lang, is dahil nga rin po yan sa nakasanayan ninyo na maling pagsasanay, na mali po yung pagbigay ng pagtrato sa bawat isa. Kaya walang nagbabago, walang pagbabago sa situation ninyo. Away-bati pa rin, habol ng habol ka pa rin, nasasaktan at saka nasasaktan ka pa rin, at saka ulit-ulit ka rin niyang binibigyan ng pasakit. So ngayon ito, huwag na nating papatagalin pa. Ang dapat mo lang gawin dito is kailangan din natin siyang sanayin or i-train sa tamang gawain na dapat mo ring gawin. Kasi ito mga utol, kung nakasanayan ninyo na let's say may nagawa siyang kasalanan or pagkakamali and then nag-away kayong dalawa, at saka pag pull away niya or umalis siya, once na nakasanayan ninyo ay hinahabol mo siya palagi, ikaw pa itong nagsusorry, is talagang maging paulit-ulit yung situation. Talagang hindi magbabago yung partner mo. Dahil una sa lahat, yung papasok sa kanyang isipan is alam niya na kung aatras siya is hahabulin mo. Na alam niya, takot ka na mawala siya. Kaya mo nga siya hinahabol, di ba? Yes. Yun po yung pagkakabasa ng partner mo sa'yo. So doon siya nasanay. That's why may paulit-ulit kayo na situation na away-bate, na walang pagbabago talaga. Na always na lang na nagbibigay din sa'yo ng kahirapan sa iyong nararamdaman. So ang gusto kong mangyari dito na dapat mong gawin is once na umatras yung partner mo, make sure mo lang na may nagawa talaga siyang kasalanan or pagkakamali sa'yo na hindi mo nagugustuhan. So ngayon kung nag-usap kayo and then nagkaroon na ng argumento, yes, at saka nag-pull away siya, ito mga utol, ang dapat mong gawin dito is huwag na huwag mong habulin. Pasanayin natin siya na hindi mo siya hinahabol para magmumukha siyang tanga na once na umatras pala siya is wala naman palang naghahabol. So next time is for sure hindi niya na uulitin na mag-pull away. Dahil alam niya na hindi ka rin naman maghahabol. Dahil walang maghahabol sa kanya. Yes. Ganun po ang dapat natin gawin para mapasanay natin yung mga partner natin na para hindi ka rin mabigyan ng pasakit. Para hindi na mauulit yung mga ayaw mo mangyari. Ipakita mo talaga utol na tama ka. Magbigay ka ng panindigan, lalong-lalo na sa argumento mo sa kanya.
o sa kung ano man yung pag-confront mo sa kanya. Ipakita mo talaga na tama ka. Ipakita mo rin sa kanya, dahil sa gawain na ito is nagpapahiwatig rin talaga na pinapakita mo na mali yung mga pinaggagawa niya. Na hindi mo siya kinukonsinti. Na hindi mo siya hinahabol. Na hindi mo siya tinatanggap kaagad-agad. Kahit hindi man lang siya humingi ng sorry is tinatanggap mo dati. Yes, ang dapat mong gawin dito, again ha, kung kayo ng mga kababaihan, kung umatras yung partner nyo, hayaan nyo. Huwag nyong habulin. Huwag nyong lapitan. Dahil kusa at kusa nababalik po yan. Ha, basta tuloy lang yung pagtrato pero lesto ka na. Huwag mo siyang harapin. Umalis ka kaagad or umalis ka palagi sa harapan niya once na hindi siya humingi ng sorry. Pero kahit na once na humingi na siya ng sorry sa'yo is magpakipot ka konti. Kunwari ayaw mo pa. Pero dahan-dahan na ng mga ilang oras is yes, magiging okay ka na. Pero step by step, utol. Huwag agad-agad na after niyang humingi ng sorry, 1 oras, 2 oras is okay na sa'yo na parang walang nangyari. No. Kailangan is dahan-dahan. Na yung tipo na tahimik ka pa rin. Until na maipanumbalik mo kung ano ka dati. Kung paano mo siya itrato. Yan sa pag-aaruga, sa pag-asikaso, tuloy-tuloy mo lang, utol. Kasi ganun pa man, once na ganito na yung makasanayan ng partner mo, na hindi ka naghahabol, na yung tipo talaga na pinapakita mo na hindi ka natatakot kahit umatras siya, babalik at babalik po yan. Siya at siya yung hihingi ng sorry sa'yo. Pasensya na babe, pasensya na kanina, pasensya sa mga nagawa ko. So once na ganito yung magagawa ng partner mong lalaki, naging submissive siya. So it means na-realize niya yung mga pagkakamali niya. Na for sure, pag-iisipan niya kung paano niya iiwasan yung mga gawain na yun na hindi mo nagugustuhan. Dahil sa oras ng pag-atras niya is hindi mo hinabol. Pinagmukha mo siyang tanga na umatras siya na wala talagang naghahabol. Yes, ganun po yan, utol. So again sa inyo, ganun din kabaliktaran. Once na may nagawa kayong mali, huwag nyo nang patagalin pa. Humingi kayo ng sorry para maging maayos ang daloy ng inyong relationship. Ha? Pero kung kabaliktaran ulit, na siya yung nakagawa ng kasalanan, iparamdam mo talaga sa kanya kung ano yung nagawa niyang kasalanan. Huwag na huwag mo siyang konsintihin. Huwag na huwag mo siyang itolerate. Dahil kung nakasanayan niyang humahabol ka, mahihirapan at mahihirapan ka na talaga, utol. Magbibigay at magbibigay lang ito ng pasakit sa iyo araw-araw. Lalong-lalo na sa oras ng inyong pag-aaway. Okay? Na mas lalo itong magpapahabol pa. Na which is, ikaw lang din yung gumagawa ng mga pasakit at saka paghihirap sa sarili mo. Dahil sa maling pagtrato mo sa kanya na once siya ay umaatras. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So kailangan mo lang din siyang sanayin sa kung ano yung nararapat. Ipakita sa kanya na hindi ka takot na mawala siya. Yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya